Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Brian Kalagi po at mag-update lang po tayo sa unang araw po ng eleksyon dito sa Hong Kong, mga ka-BBM Sara ho natin. Ah, Nasa atin po ang listahan ng ating exit poll, ang original na listahan ng ating exit poll. Ia-update ko lang po kayo ngayong gabing ito. Andito na po tayo sa bahay. At gusto ko pong ipakita sa inyo at i-share sa inyo kung ano po ang nangyari ngayong araw na ito. Kaya stay tuned lang po tayo mga ka-BBM Sara at please share this live para malaman po ng taong bayan all over the world mga ka-BBM Sara natin na talagang dito sa Hong Kong solid na BBM Sara po dito. Okay? So pag-uusapan ho natin ngayong gabing ito, mga ka-BBM Husara natin, kung ano ang naging sitwasyon sa unang araw po ng botohan dito sa Hong Kong. Grabe. Masasabi ko na failure dahil lilimang rooms lang po ang bukas para po sa lahat ng mga gustong bumoto. Sa 5 rooms na yon, 'di ba? 10 lang po ang taong pumasok sa isang room. Isipin nyo, sa unang live ko pa lang, grabe, sobrang dami na ho ng tao na pumunta para gustong bumoto. Nandun ho ako, alas 7 ng umaga may pila na. Pagdating po ng alas 11, alas 12, kinat na po nila ang mga gustong bumoto dahil yung haba po ng pila, grabe. Sobrang haba po ng pila. Na halos hindi ko na po mapuntahan yung pinakadulo ng pila dahil sa sobrang haba. Saan pa tayo? 'Di ba? Estimated po nasa 4 to 5,000 ang bumoto ngayon. Estimated lang po 'yan, mga ka-BBM Sara ho natin. Dahil sa sobrang dami po ng pumila ngayong araw na ito. Sa totoo lang mga ka-BBM, hindi ko lubos maisip na sa dami po ng mga pumunta doon nitong araw na ito, siguro kalahati ata nun hindi po nakaboto yung mga pinauwi na. Ang dami pa pong mga gustong bumoto ngayong araw na to. Pero sa kadahilanan na lilima lang ang presinto rito sa Hong Kong. Grabe, dinagsa po ang gustong bumoto ngayong araw na ito. Anyway, nasa akin po itong ating poll, exit poll ngayong araw na ito. Nandito, exit poll po ito dahil alam po ng mga nakapila doon at talagang binaybay ko tong kalsadang to para lang makakuha din po ng kahit papaano itong poll na ito, itong survey na ito para lang may makuha tayong kung ilan ba ang boboto kay BBM. Grabe. Sa ngayong araw na to, hindi ko lubos akalain na ang ating mga kababayan na pumunta doon ng umaga natapos ng alas 7 ng gabi na walang kain. From morning, nakapila ho yan. Nakapila ho sila. Wala ho silang kain hanggang yung natapos. Kaya ako naawa talaga ako sa nangyari. Yung ating mga kababayan ho doon, lalo na yung mga may edad na. So far, meron ho tayong tinatawag na senior citizen lane. Meron din tayong mga PW lane doon na talagang pinapapasok ng mabilis. Sila po yung priority na pumasok doon. Mga ka-BBM, grabe. This is the first time na nakita ko at may marami pa akong na-interview doon na first time lang daw po ito nangyari dahil ang dami po ang bumoto ngayong araw na ito, which is yung iba hindi na po nakaboto dahil kinat na po ng 11 to 12 ng tanghali. Ang dami pa, sobrang dami pa ang gustong bumoto kaso wala na. Kinat na ho nila. Ngayon lang, yung kinat nila ng alas 11, alas 12, natapos alas 7, akalain nyo yun.
It's a failure, sa totoo lang, dahil nga sa dami ng pumunta, sa dami ng gustong bumoto. Grabe, 5 room. Isipin nyo yun, 5 room, tapos 10. Pero syempre, tayo, sumusunod tayo sa protocol. Okay lang sana kung ginamit lahat ng room na yan. Tapos 10 tao lang. Walang problema yun eh. Kaso 5 room. Grabe. Oh. Advice ko lang po, yung mga napauwi nung kaninang umaga, na kung gusto nyo po na bumoto, agahan nyo po or pumunta po kayo ng weekdays. Dahil, mga ka-BBM Sara ho natin, hindi nyo po mapipigilan ang dagsa ng tao, napakadami. And, ang good news po neto, 85% ng mga bumoto kanina, BBM Sara po. Ito, hindi fake news. Baka sabihin na naman ng iba, fake news. Alam ng mga taong nandyan na habang binibidyohan ko sila. Grabe, sa lahat ng mga nakapila ho dyan, BBM Sara ho ang kanilang isinisigaw. Makikita mo lang sa mga signage ho nila. Nako. Kaya nga sabi ko, kung may magagawa lang ako na matulungan sila para lang mabigyan sila ng pagkain o ng tubig, gagawin ko. Kaso, alam nyo naman, mga ka-BBM Sara natin, pumunta rin ho ako dun. Walang kain-kain. Grabe, napaka-overwhelm itong araw na ito. Dahil nakita ko na ang taong, ang mga nandito sa Hong Kong, ang pagmamahal nila kay Marcos, kay BBM, grabe, super supportive sila kay BBM kahit na walang kain-kain, basta lang makaboto sila. Yung iba umiiyak. Meron hong instances, mga ka-BBM Sara ho natin, na umiiyak. Alam nyo ba kung bakit siya umiiyak? Dahil meron ho siyang anong tawag dito? Yung kanyang registered voter, meron ho siyang dala-dala, pero wala po siyang pangalan sa listahan. Kaya po, hindi siya nakaboto, which is maaga siyang nandun. Umiiyak po siya. Sayang daw po ang isang boto niya para kay BBM. Mga ka-BBM Sara ho natin na nanonood dyan. Grabe, sabi ho nung isang kababayan natin, umiiyak, promise pumunta sa amin. Sabi niya, sir, wala yung pangalan ko, please tulungan mo ako, gusto kong makaboto para lang kay BBM. Isipin nyo, meron pang isang ate ho doon na nagkamali ho siya sa kanyang ginawa. Nagreklamo ho siya sa akin dahil daw po yung kanyang boto ay undervote. Puro undervote lahat, pati papunta sa presidente, vice president, pati sa senator, hanggang sa party list, undervote. Sabi niya, hindi ho binasa ng machine. Nagrereklamo ako, bakit ganun? Walang binasang machine. Which is, nagkamali po si ate. Ang ginawa po kasi niya, dun sa bilog, chinek ho niya. Nako. Hindi po counted dyan. Kaya mga ka-BBM Sara natin dyan, please lang, pakishare tong video na to, na pag bumoto po kayo, please lang po, pakishade po yung balota ho natin. Pakishade. Huwag pong i-check. Hindi po mabibilang po yan ng machine. Yun po yung kanina na ini-interview ko na sinasabi niya na wala daw pong boto yung natanggap niya dun sa resibo. Which is, mali po siya dahil nga chinek niya po yung mga gusto niyang iboto. Kaya pakituruan na lang po yung ating mga kasama dyan na first time boboto, wag po ninyong i-check, pakishade po, pakishade. Dahil may reklamo po sa amin kanina. Meron pa pong reklamo sa amin kanina. Ito, ipapakita ko sa inyo. I hope na dito ko siya wala, nandun sa kabilang phone ko. Na ang reklamo po niya, binoto niya po si Robin Padilla. Pero dun sa paglabas daw po, dun sa machine, dun sa resibo, wala daw po yung pangalan ni Robin Padilla. Sinabi po namin, bakit wala? Sabi niya, as in, gusto po niyang umiyak dahil gusto po niyang ireklamo yung nangyari dun sa resibo niya na wala po si Robin Padilla doon. Kaya please lang, mga ka-BBM natin, bago po ninyo iwanan ang inyong balota, please lang po, i-check nyo po yung mga binoto ho ninyo. Isa pa, may isa pong ni-reject na balota ho doon. May isang ni-reject na balota doon dahil iniwan lang po nung ating kababayan. Iniwan niya lang po doon. Ang iniisip niya siguro, ang magpapasok po ng balota ay yung mga nandun na SBEI.
yung mga taga-consulate, which is hindi na ho nila ipinasok dahil umalis na yung tao, iniwan na lang po niya doon. So hindi po nila ipinasok yung balota niya. Please lang po, kung magboboto ho kayo, kayo ang mismong magpapasok ng balota nyo at huwag nyo pong iiwan yung balota po nyo doon. Marami po ang mga reklamo po sa amin kanina dahil nga po sa nangyari na minsan invalid daw po yung mga boto nila o kaya hindi kinakain ng machine. So, ang advice ko lang po sa inyo mga ka-BBM, huwag nyo pong susulatan po yung mga barcode sa taas ng balota ho ninyo. Kasi sa taas ng balota may barcode ho yan. Kapag nasulatan nyo ho yun, iluluwa po yan ng machine. Hindi na po niyang kakainin. Marami po, may mga ganyang sistema pong nangyari kanina, which is, ang dami pong nagre-reklamo. Mga ka-BBM Sara, ngayong araw na to, maniwala ho kayo sa hindi, 85% ng mga bumoto ngayon, BBM Sara. Ipapakita ko sa inyo. Ito po nasa akin yung totoong listahan. Kasi pinost ko na po ito sa Facebook. Papakita ko sa inyo. Ito po, ang aming exit poll kanina. Ayan, ito. Nakikita nyo. Ito po yung listahan namin na halos lahat ng mga bumoto, mga ka-BBM Sara natin, ay mga BBM supporter. Lahat po ito. At kapag tinatanong po namin, kasi may mga ibang mga kababayan ho natin dito na hindi po umiimik. Minsan, pag tinatanong mo, sino po ang presidente nyo? Secret, ayaw nilang ipagmalaki kung sino yung kanilang iboboto. Ngayon, nakakuha din kami ng listahan ng mga ibang botante. Kagaya nito, si Lenny. Si Lenny, meron din po siyang boto. Actually, marami din pong mga Lenny doon, kaso ayaw po nilang sabihin yung kanilang iboboto. Kaya may mga nagsabi rin na Lenny, pero hindi ganun karami. Hindi 65 lang ho yung nakuha ko eh. 65. Kay Isko 18. 18 yung nakuha ko kay Isko. Tapos kay Pacquiao 15. Kay Lenny 65, pero may mga Lenny din ho doon mga ka-BBM natin. Siguro baka hindi lang po 65 kasi yung iba ayaw nilang sabihin kung sino yung kanilang politikong iboboto. Marami ho doon na hindi po nagsasabi kung sino ang kanilang iboboto. Pero yung mga BBM supporter ho natin, talagang proud ho sila na BBM po ang kanilang gustong iboto. Kaya nga po, eto mga ka-BBM, eto, dito pa lang, sa listahan na ito, na nakikita nyo ngayon sa camera, BBM po ito. Ito po ang listahan. Nagpapatunay lang po na dito sa Hong Kong, yung sinasabi po ng iba na wala pong masyadong bumoboto kay BBM, good luck na lang sa inyo. Dahil meron kaming listahan na po pwede ho naming ilaban kung sakali man na maliit lang ang boto na makukuha ni BBM dito. Maniwala kayo sa hindi, meron ho kaming listahan. Ito ang listahan ho namin. Ayan. Kaya, first day pa lang po ito. First day ng botohan. So, first Sunday ng botohan, ito po yung nakuha namin na listahan. Okay? Kaya, advice ko lang po sa mga gusto pong magboto sa mga susunod na linggo, agahan po ninyo dahil may cut-off ho sila. 3,000 daw po ang pwede nilang papasukin doon sa isang araw. So, yung mga nakakalabas po ng weekdays, please lang, lumabas po kayo ng weekdays. Kung papalabasin kayo ng amo ninyo, mas maganda weekdays dahil wala pong masyadong bumuboto ng weekdays. Advice ko lang po yan sa inyo. Grabe. Dito sa Hong Kong, BBM Sara, majority ang mga botante. Ipinaglalaban pa nga nila si BBM Sara dito. Diyan pa lang sa pilahan. Grabe. Walang binatbat yung mga ibang kandidato rito. Walang binatbat, promise. Walang binatbat ang ibang kandidato dito sa Hong Kong. Kaya masasabi ko na kung meron man na mananalo itong eleksyon na ito, God knows, si BBM ito. Mga ka-BBM Sara natin, hindi po ako nagbibiro. Alam ko at nakita ko, naramdaman ko ang pagmamahal ng taong bayan kay BBM. Dito pa lang sa Hong Kong, halos kita mo walang kain-kain para lang makaboto ho sila. Grabe. Opo,
Kaya nga, ikinagulat ko ngayong araw na ito na talagang overwhelm ang pagtanggap ng ating mga kababayan para lang boboto dito sa unang araw ng eleksyon dito sa Hong Kong. Kaya etong listahan na to, ito, kikita nyo, BBM lahat to ito. Oh, diba? Oh, meron ho tayong mga katibayan ho niyan, kaya hindi po natin ito pwedeng baliwalain dahil katibayan ho natin ito na marami ho talagang solid na BBM dito sa Hong Kong. 95% Sir Brian, BBM Sara. Yes, kung tutuusin talaga. Oh, ayoko mang sabihin, mga ka-BBM Sara natin, ayoko mang sabihin. Pero may mga nakausap po akong INC dito sa Hong Kong na bumoto. Ito, atin-atin na lang to. Na bumoto na ho sila. And alam na, ayoko mang sabihin. Pero siyempre, alam nyo na yan. Mga INC po, may mga bumoto na pong INC rito. Sorry, pero sa sobrang excited ko, kailangan ko na lang din sabihin sa inyo. Pero alam na ho natin yan. Alam na ho natin yan. Grabe. Yung pagod ko ngayong araw na to nawala. Alam nyo ba kung bakit? Siyempre, ikaw ba naman? Yung taong pumunta doon para lang kay BBM boboto. Nawala po yung pagod ko. Sobrang pagmamahal ng taong bayan kay BBM. Kaya, yung mga gusto pong bumoto, this coming Sunday, agahan po ninyo, magdala po kayo ng pagkain ninyo, kahit tinapay. Magdala po kayo, tinapay, tubig. Ang pinaka-importante sa lahat, tubig. Tubig po ang pinaka-importante. Tapos yung mga hindi pa nag-aagahan, mag-agahan po kayo. Paulit-ulit ko pong sabihin sa inyo, mag-agahan po kayo. Dahil, unang-una sa lahat, kapag hindi po kayo mag-agahan, nako, Diyos ko po, Rudy, ang init pa naman. Magdala din po kayo ng payong. O sasabihin ko na sa inyo, payong. Magdala ng tinapay, tubig. At saka, ano pa? Kape. Magdala ho kayo kapag gusto niyo pong bumoto ng linggo. Dahil talagang dudumugin ho ang presinto rito sa Hong Kong. Unang-una sa lahat, lilima lang ang presinto na nabuksan. At the same time, 10 lang sa isang presinto ang pwedeng pumasok. Kaya please, agahan ninyo, magdala kayo ng mga pagkain ho ninyo. Okay? So, I think, nasabi ko na, sa sobrang excitement, di ba? Ito po yung mga nangyari ngayong araw na to. Please lang, pag bumoto po kayo, i-shade nyo po ng maayos yung bilog, i-shade, hindi po check, shade po, shade. Yan. Tapos, wag nyo pong susulatan yung mga barcode sa taas. Wag nyo pong susulatan kasi hindi na po kakainin ng machine yan at isang balota lang po ang ibibigay sa inyo. Okay? Wag pong i-check. Shade po, shade po ang gagawin nyo. So, yan lang po mga ka-BBM Sara natin dyan. Sana po, nasabi ko na po sa inyo yung mga nangyari ngayong araw na to. Salamat sa mga bumoto. Salamat sa mga nakita ko kanina. Grabe. Talagang masaya po ako sa nangyari. Dahil overall na mga botante is kay BBM Sara. Kaya, i-grab na ho natin ang panalo. Promise. Promise po. Okay, so hanggang dyan lang mga ka-BBM Sara ho natin dyan. Mahal na mahal ko po kayo. I-update ko po kayo everyday sa anuman ang nangyari dahil may mga poll watcher po tayo nandun. I-update ko po kayo sa mga nangyayari every night. Magla-live po tayo para lang i-update ko po kayo. Okay, so hanggang dyan lang po mga ka-BBM Sara po natin. Mahal na mahal ko po kayo. Good night everyone. Good night. I love you all. Thank you, thank you.